Hi and hello there everyone! So hi sa ating mga new viewers, my name is Yan, returning Buyers. Thank you sa inyong walang sawang love and support for me. Kung di niyo pa alam, meron pa po tayo other channel link down below sa ating description box. If interested, click lang yung link dyan para mapunta kayo there in araw-araw. Nag-upload din po tayo ng collective readings for all signs doon. And yes, nagbabalik na tayo ulit sa favorite segment ng lahat dahil hindi nila kailangang magtanong directly doon sa person na gusto nila rito malaman kung may feelings ba for them or wala na, or kung naiisip pa ba sila, or kung meron bang possible actions or plano dito na may kinalaman sa kanila. So yeah, ito ang ating no contact update for January 22, 2026. At yun nga mga babes, no? Okay? Feel free, no, na i-claim yung mga messages na nag-resonate for you. So, let's go ahead and check these messages. By the way, if interested, no, ni avail ang 2026 written forecast ng iyong zodiac sign, i-email lamang ako dyan sa thehighpriestessrokr@gmail.com. Kasali na rin dyan ang general messages, love messages, career, business messages, money messages, angel numbers for extra guidance, and care, and taray, and care. And of course, mga sudden events, no, mga bagay, no, na hindi nyo alam na paparating. Okay? So, kasali na rin yan. No? So, it's for 1-5 pero sa entire whole year na yan ng 2026. Na i-message lamang ang inyong zodiac sign sa thehighpriestessrokr@gmail.com. So, let us see what do we have here for ya, guys. Dito sa inyong no contact. Thank you so much, Archangel Michael. Maraming salamat sa palagiang presence mo together with the army of angels and guides ni Collective. Iniisip pa ba si Collective ng person na ito? May feelings pa po ba ang person na ito kay Collective? Or may possible actions po ba na gagawin? Or kahit plano? Ano po ang nangyayari dito sa person na ito ni Collective? Okay, let's go ahead and see these messages dito. So, meron ditong energy ng real-time energies ito mga waves. Ibig sabihin, ito yung energy ng person ninyo ngayon. We have the Six of Cups, the Eight of Wands. We also have here the Ten of Coins, Justice, King of Coins, Knight of Coins. Bottom of the deck, we have the Five of Swords, Page of Coins, and the Knight of Cups. Okay, listen. Uulitin ko lang, ito ang real-time energies niya, hindi bukas, hindi rin kahapon, kundi ngayon na pinag-uusapan natin siya rito, sweetheart. Ang energy niya, no, ay nakikita ko dito na this person here will demand for closure. Yan, no. Kung sino man ito, separated kayo, nag-break kayo, no, and yeah, hindi kayo nag-uusap dito, but you're in his or her head, no. At para na siya ritong zombie, zombie, 'di ba? Parang papunta na naman tayo sa rock and roll, pabalik na nga yung boses natin, 'di ba? Konting kembotch na lang. At yun nga na bakit zombie miss yan, hindi siya makatulog rito, 'no? Kailangan niya mag-isip ng paraan dito, 'no? Dahil puwedeng hindi mo siya pinapansin, hindi mo kinikibo, 'no? Kaya itong strategy lang yun, ha, yung pagde-demand ng closure dito kasi gusto ka niya ritong makita ng person na, yeah, I just heard excuse niya lang ito, 'no, para makita kang muli. Ide-demand niya itong closure thing, pero kamukat-mukat ng inyo ritong pag-uusap, 'no, ito ay kakabigin niya, 'no, kakabigin niya 'yan, 'no, upang, isingit, 'no, dito ang kanyang intensyon, 'no, at ang kanyang tunay na intensyon ay hindi closure kundi ituloy ang inyong koneksyon, 'no. Siyempre ide-demand niya yung closure, 'no, kasi parang, dun yung energy na parang ito na yung last na pag-uusap, ito na yung huli ng inyo rito, 'no, na
parang pagtatapos na talaga 'no, parang tinutuldo ka ng inyong connection para pumayag ka. Kasi parang iba sa inyo galit pa kayo sa kanya, lalo na in-involve kayo ng third party nito 'no, ng tao na ito dati 'no, sa isang third party situation 'no. Yung iba naman parang hindi niyo pa siya kayang patawarin, yung iba naman parang ayaw niyo na 'no. So ito yung iniisip niya rito na parang mas madali na parang pumayag kayo 'no, itong closure thing. Kasi when we say closure, okey lalo dun sa parang hindi sa sigurado pa kayo 'no, or para dun sa mga parang hindi na kayo sigurado, I mean sa kanya 'no, I do pick up na mas madali ito na parang paunlakan na imbitasyon. Okey. So ito yung kanyang sasabihin na mag-usap tayo kahit for closure na lang para naman hindi tayo magkaroon ng as in talagang lamat for life, 'yan 'no, kung talagang magpa-part ways na tayo, gano'n. Yung sasabihin niya sa'yo through phone call, through email, through text message 'no, through chat, whatever. This person here, yun yung kanyang babanggitin at sasabihin sa'yo. Pero 'pag nagkita na kayo dito ng personal, Bea, napi-pick up ko that it's something personal. Personal ito na nakikita ko na babawiin niya 'yan, that instead of letting you go or closure na 'yan, bigla siya ditong magmamakaawang bumalik ka sa kanya. It's just a strategy, sweetheart 'no, para makinig ka sa kanya ng personally. Iba kasi kapagka sinasabi ng personal sa sinasabi sa tawag at chat lamang 'no. So, gagamitin niya ang oportunidad ni iyon upang marinig mo mismo ang nilalaman ng kanyang puso at intensyon. This person here ay appearing as the king of coins, someone na handa na ritong magpaka-faithful sa'yo, someone na handa na rito 'no, na akuin ang responsibilidad ng pag-ibig sa'yo at someone na handa ka ritong ilabar na ngayon at handa ka ring, pakasalan. Justice energy, ano. Bakit ngayon lang? Maaaring yan ang tanong mo, Six of Cups energy. Bakit hindi nung time na mahal ko siya, miss yan, yan. Ewan ko. Kapitbahay niyo ba ako nun, you know? Hindi ko kayo kilala nun, 'di ba? So mga babes, so kung sino 'tong energy na 'to na malinaw sa sabaw ng pusit na itong tao na 'to 'no, ay naakit at na-fell sa isang patibong with the Five of Swords energy ng isang tusong individual na gustong hamakin ng lahat. Ano daw? Ano sinasabi mo, miss yan 'no? Kasi nakita ko na nagkaroon siya ng encounter with the page of, coins. Puwedeng mas bata ito sa kanya 'no, or parang may energy rito sa age na yes 'no, mas younger ito sa kanya 'no. Parang, itong person na 'to 'no, ay nagkagusto sa kanya. So, parang nung time na yun, parang pakiramdam niya proud siya kasi may nagkagusto sa kanyang bata or mas bata sa kanya 'no. Nakita ko rito may itsura rin itong tao na 'to na iba sa kanila, pero nakita ko ang energy nito, hindi maganda pagdating sa pag-uugali, okey? Yun yung nakita ko dito. So, yun yung third party na lumalabas, na-fell siya roon. Okey, sa patibong na iyon kasi nakita ko dito parang meron ditong something na parang nagpaengganyo or nagkaroon ng interest yung third party sa person mo. I don't know, may energy ba kayo ritong matagal kayo nagsama niyan, ng person mo? Kasi parang yung energy kasi ng third party lagi kasing iniiwanan. Yung third party kahit nasa kabila ng kanya rito 'no, na paggamit ng pera 'no, bilang pagbibigay ng mga luho at materyal na bagay or sa kabila ng pagiging, may itsura at attractive na nakikita natin na yung third party ay hindi pa rin nagwagi 'no, palagi pa rin siya ritong iniiwanan ng kanya ritong mga nakakarelasyon dati. May isang bagay sa person mo na parang yun yung parang takam na takam siya ritong makamit sa life 'no, yun yung parang hindi iniiwanan, yung person na faithful sa kanyang partner 'no, inagaw niya ang person mo sa'yo 'no. Nagpakita siya rito ng mga gano'n, ng mga motibo, mga hidden agendas 'no, at boom! Nagtagumpay siya na agawin ng person mo because of loss, desires, kasama na rin diyan 'no, hindi lang ng material desires kundi sexual desires as well 'no. Pero unhealthy desires 'yun, of course, hindi puwedeng mang-agaw ng may
person ng iba, 'di ba? At nakita natin dito na kung sino man itong person na ito 'no, yun yung bagay na pinagsisihan ng person mo 'no. Ngayon, nakikita ko na nakakadagdag pa yung mga sinasabing opinyon ng mga tao sa paligid niya rito 'no, kung bakit mas lalo siya ritong nanlulumo sa inyong pagkawala 'no, dahil parang hindi niyo siya rito kayang tanggapin at kung sino man itong person na 'to 'no, ayaw niya na maging bahagi ka lang ng kanyang ala-ala 'no. Medyo namomroblema siya rito at maraming gabi na siyang hindi nakakatulog 'no. Hindi ka niya rito madaan sa parang pagmamakaawa lang na magbalikan kayo 'no, kasi hindi ka nakikinig na sa kanya 'no, or hindi ka makikinig sa kanya, parang alam niya 'yun sa isipan niya. So, meron siya ditong naisip na strategy malinaw na malinaw with the Five of Swords 'no, na, tatawagin ka niya, this person here will summon you 'no, na mag-usap kayo for closure, yeah, I'm picking up that word, closure, pero yung totoo hindi talaga pag-close. Ng relationship ang habol niya, kundi ang pagbubukas ng bagong oportunidad 'no. Kasi sa kalagitnaan ng pag-uusap ninyo basta talagang maakay ka lang talaga niya personally para talagang, marinig mo yung mga sasabihin niya 'no. Yun yung strategy, yun yung time na babanggitin niya rito lahat-lahat 'no. So, parang this person here will give it 'no, his or her last shot dito 'no, para sa kanyang pagmamahal for you 'no. It's a love shot, na 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 na. It's a love shot, yan. So, this person here will try, hindi sa pagsasayaw nun mga babes, alam natin na sexy moves ang love shot 'no, ng XO. Pero ang ibig sabihin nito 'no, possible na ibibigay niya rito 'no, ang kanyang one last shot para sa pag-ibig 'no. Pero siyempre dahil yun ay love shot, possible na madalas rin itong nagiinom at baka isa siya sa mga nagwalwal at ginamit na excuse rin ng Pasko at pagsalubong ng Bagong Taon para isabay ang pagkabigo sa'yo. Uulitin ko lang, ito ang kanyang real-time energies ngayon, babe, kaya hindi tayo namamariri rito ng tingin 'no. Itong person na 'to, ito ang kanyang balak ngayon. So, yun yung strategy niya 'no. So, ikaw ang nakakaalam yun sa sarili mo kung ikaw ba ay pupunta rito pero iimbitahan ka niya for closure daw, pero hindi yun yung sadya talaga, okey? This person here will beg in person sa'yo, mm. So for the initials written here, yes, we do have. We have unang-una na diyan, L, C, O, R, T, P, G, J, B as in boy. Oh, JB. Could be JB. Just take only what resonates, but could be initials right here. D. We also have here I. And last but not the least, we got the letter and yeah, nagpapakita sa'kin dito, I do not know. Possible na meron ba siyang binigay sa'yo na something na parang ipit ba 'to or ribbon, panali sa buhok, whatever, okey? Or baka naman minsan niyang tinali yung hair mo. Because this person here wants to caress your hair 'no, may gano'ng energy or maybe this person here loves your hair, okey? So, may gano'ng klase ng energy dito. So, yan mga babes 'no, kung sino man 'tong person na 'to, ayaw niya na maging ala-ala na lang ang inyo ditong samahan at pinagsamahan. Kaya naman etong closure na 'to ay hindi talaga closure, eto talaga ay ang opening. Yan ang taray opening. So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, hinihingi niya at hinihiling ang basbas ng may taas 'no. Pero alam niyo naman mga babes 'no, kahit na nasa Panginoon ang awa, nasa person mo pa rin or ex-lover mo ang gawa. So, yun ang nakikita natin dito. But at the end of the day, binibigay pa rin sa'yo rito ng ating universe ang desisyon. So, kung gusto mo dito 'no, na muling tanggapin at paunlakan ang person na ito, nasa sa'yo yan, sweetheart. Okay, so yeah, again, I'm Yuriana only for the girls in Yana, Duna for the boys if interested with that 2026 overall forecast, okay, in written form for your zodiac sign, just message me sa thehighpriestesstarotcare@gmail.com ng inyong zodiac
sign. So yeah, thank you so much. Sarang hail, love and light. Annyeong.